Ito, marami nagtatanong sa akin, no. Ano daw yung mga audience members na that distract me. Okay? So, ano to? Sa panahon ko noong medyo bago-bago pa lang ako, no. Hindi naman ako masyado na sa mga audience, no, nadidistract, no. Kasi ano ko yan, focus ako yan sa lines ko. Pero nung medyo alam ko na yung mga lines ko, na-observe ko na yung mga audience na parang nakaka-distract sa akin nung kalagitnaan ng career ko, no. May mga audience na hindi talaga nakikinig, no. Kasi sa umpisa ng show, may house rules eh. May house rules kami na ginagawa ng host. Okay, sinasabi niya kung ano yung mga hindi dapat gawin o dapat gawin para sa mga comedian kapag nandiyan na sa harapan, no. Pero may audience talaga na hindi nakinig, may audience na nananadya, at syempre may audience na kakarating lang kaya hindi narinig yung house rules. Yun yung medyo mahirap din, no. So kapag ikaw ay isang comedian tapos napansin mo na may mga bagong dating tapos na yung house rules, ang ginagawa ng host dyan, inuulit niya yung house rules pero quick na lang siya. Pero yun na nga, may pa din siya, may impact pa rin siya sa mga comedians na magpe-perform. Kaya ang nangyayari dito, no, pag ako na yung nagsumampa sa stage, ang napapansin ko dyan, yung mga audience na nakikinig sila pero sumasagot, nagsasalita, heckler tawag dun eh. Parang gusto nila magpapansin sa ka-table nila, gusto nila magpapansin sa crowd, o gusto nila maging stand-up comedian din, baka ma-discover sila, parang ganun. May mga ganung audience, no. Meron ding hindi siya nakikinig, naipagdaldalan siya. Parang kinakausap niya yung katabi niya na nakikinig. So yung katabi niya nakikinig, nadidistract din. So -2 sa audience yun. -2 sa'yo yun. Kumbaga nabawasan ka ng audience kasi nag-uusap na sila. At hindi mo mapipigilan yun kasi nangyari na eh. So ang gagawin mo, pag medyo matagal na talaga na nag-uusap sila, medyo i-call out mo na sila, no. I-mention mo sila, tanungin mo kung ano pinag-usapan nila, baka pwedeng sa labas muna, mga ganyan. O kaya basta iyan mo muna yung audience, kausapin mo para hindi masayang yung mga joke mo na naka-line up sa'yo, no. Tapos noon kapag medyo nakikinig na lahat, saka mo banatan ang mga joke mo. Okay? And ayun na nga, kapag medyo ka na, tumahimik na nga sila, no. Meron pa ring ibang table naman na hindi rin nakikinig. So mahirap na yan kapag marami nang hindi nakikinig. Ay siguro medyo hindi kanila gusto o kaya talagang distracted lang sila. Ang meron pa ditong audience yung na-distract kasi habang nanonood sila sa'yo, dumating yung waiter para i-take yung order nila. Excuse me ma'am, can I take your order please? Mga ganun. So yung isang table na yon, imbis na makinig sa'yo habang nagpe-perform ka, iniisip nila yung orderin nila. Yung iba matagal pa umorder dyan, nagtatanungan pa, ano sa'yo? So pwedeng sabihin mo na sige, tapusin muna natin sila maka-order, hintayin natin maka-order bago tayo mag-start ulit. Parang ganun, kwento-kwento ka lang, tapos saka mo pag okay na, saka ka mag-joke ulit, ganyan. Ano pa ba? Hindi rin maiiwasan yun, guys. Meron ding audience na biglang nagsi-CR, biglang tumatayo, nagsi-CR, dumadaan sa harapan, o kaya nasa harapan siya, bigla siyang magsi-CR papunta sa likod kasi yung CR nasa likod. Mahirap din yan, no? At yun nga, wala ka magagawa doon, pero pwede mo rin siyang i-call out, o sige, excuse me lang, may dadaan, kanina pa yan naiihi, mga ganun. So nasa sayo na kung paano mo lalaruin yun, no. Pero ako hindi ko na pinapansin yun, nahayaan ko na lang.
Meron din namang maingay sa likod, nagkwekwentuhan. Ayan, kasi akala nila hindi mo na sila mapapansin kasi nasa likod sila. Akala nila hindi sila nakaka-distract sa'yo. Pero ano mo pa rin yan eh. Medyo malilito ka pa rin sa kanila kasi may mga parang bumubulong-bulong sa tenga mo eh. Ibig sabihin sila yun eh, parang ganun eh. May mga din, medyo rin eh, pagsabihan nyo rin yung mga kasama nyo na comedian kasi after nila mag-set, medyo nasa kanila pa yung feeling na parang ang galing nila, ganyan, ang lakas nila. So, nagkwekwentuhan sila sa gilid, sa likod, kaya medyo naano ka din dyan, nadidistract ka din dyan. Kaya nasa sa'yo na kung paano mo sila kakausapin habang hawak mo yung mic, no? Kaya dapat talaga be respectful sa mga kapwa nyo comedian. Once na nagpe-perform sila sa harapan, tahimik lang muna kayo kasi tahimik sila na nagpe-perform ka tapos ikaw na nagyayabang-yabang ka sa likod, sa gilid, na feeling mo nag-kill ka, feeling mo o parang pag medyo hindi niya nagustuhan yung joke mo, may pagkwentuhan na siya sa katabi, mali yun. Dapat professional. Galangin mo yung performer na nasa harapan, no? Hindi porket tapos ka na tapos na yung show, okay? Tapos ano pa ba? Maraming audience na na nakaka-distract din eh. Yun pa lang naman yung na-experience ko, no? Yung mga waiter, madidistract ka din dun sa mga waiter na palakad-lakad. Basta mo rin sila. Bahala ka na kung anong gagawin mo dun, pero medyo nakakalito lang din yun habang nagsisit ka, may lakad ng lakad, may nabasag na baso, yung mga ganyan. O kaya nasira yung mic. Maraming pwedeng mangyari habang nagsishow ka. So may experience mo rin naman na lahat yan, no, kapag madalas ka na mag-perform. So yun lang naman muna, no. Baka may nakalimutan ako pero sabihin ko na lang sa ibang video, okay?